Hello mga ka-green, no? I-share ko lang sa inyo, ito yung bago nating project ngayon, no? Yung ano, kung alam niyo to mga ka-green kung ano to, no? Yan ay kakao, no? Ngayon ay nagpa-project tayo ng kakao, no? Dahil napagkaalaman natin na sobrang mahal ng kilo ng kakao ngayon, no? Umaabot dito sa lugar sa amin dito sa Sarangani, dito sa Mindanao, umaabot ng 350 per kilo, no? Ang bawat isang kilo ng ano, ng bunga ng kakao, no? Kaya naisipan nating mag-farming ng kakao, no? Yan. Kasi mga ka-agree, ang kagandahan ng kakao ay every 2 weeks ay mag-harvest ka, no? Continue yung pag-harvest ng kakao. Basta ang importante sa kakao ay aabonuhan lang, no? Maganda pa ito siguro mga ka-agree para sa akin kaysa sa niyog. Kasi yung niyog every 3 months mag-harvest ka. Pero ito yung kakao ay mag-harvest ka every 15 days, no? Every 2 weeks, no? Twice a month ka mag-harvest ng kakao. Basta maganda lang yung pag-alaga, no? Yan. Yan, ito yung bago kong ano, no, na bagging natin, no. Ito pala meron na tayong estimated, no, more or less na 150 na puno ng kakao, no. Yan, ito kuha tayo ng isa. Yan. Yan kaganda. Bunutin natin tong may damo. Yan. Yan. Yan, ganyan kaganda yung kakao natin mga ka-agree, no. Yan, wala pang abono to, no, pero yung lupa na nilagay natin dito sa plastic na to ay mataba, no. Yan. Ito pala siguro mga ka-agree ang ano, no, mula nung naibaging natin, no, mula doon sa buto pa lang hanggang ngayon, siguro ang ano nito ay isang buwan pa lang, no. Isang buwan mga ka-agree, binabala ko na to mga ka-agree na itanim na sa area, no, kung saan natin to dapat itanim, no. Yan ay hindi pa yan pwede kasi para baka magalaw-galaw doon sa area, no. Ito pwede na to, medyo matanda na. Kasi ang plano natin dito mga ka-agree ay hindi na natin to i-grafted, no. Hindi na natin to puputulin, hindi natin to i-graft, no. Ang gagawin natin dito yung centennial na kakao para darating yung panahon, 5 taon, 10 taon yung puno niya ay lalaki, no. Ang advantage lang naman sa grafted, no, ay madaling mamunga, 3 years mamumunga na yung kakao. Pero ito siguro mga ka-agree hindi grafted, antayin natin to ng 4 to 5 years mamumunga na ito, no. Ang advantage din sa hindi grafted mga ka-agree ay tatagal ng ilang taon, no, na hindi masisira yung puno, unlike sa grafted na ilang taon lang papalitan na, no. Dito naman sa atin ay hindi naman tayo nagmamadali, yan, hindi tayo mag-grafted, no, para medyo malaki at unang-una ay makapagpigil doon sa lupa, no, yung medyo bangin na pipigilan sa pag ano ng mga lupa pag collapse, no. Yan. Kasi mga ka-agree, dyan natin plano itatanim, no, yung saging na yan dyan sa ilalim ng saging, no. Ayan, dito punta tayo dito. Dito mga ka-agree, no, dito natin yan itatanim yung mga kakao. Ayan. Yung makikita nyo mga ka-agree, dito lang malapit sa bahay. Yung bahay namin, dito banda, dito yung gawin nating baboyan pagdating ng panahon. Mga ilang buwan mga ka-agree, magbablog na tayo ulit sa pagbababoy, no, pag-aalaga ng baboy. Tiyaga-tiyaga lang muna, no. Babalik din tayo mga ka-agree, hindi yan mawawala yung baboy itik sa ating pagpa-farm, no. Yan. Yan, may mga hollow blocks pa tayo. Yan mga ka-agree, hindi ko pa yan na vlog. Yung kulungan na yan, siguro pag tatapusin na natin yan. Ako lang gumawa niyan mga ka-agree, no. Dagdagan natin yan ng 2 kwarto yan. At saka doon banda, gagawa ako doon, yun siguro unahin ko yung kulungan ng inahin, no. Yan. At saka may mga niyog na tayo dito, no. Yan. Malapit lang. Maraming saging, no. Balik tayo sa ating topic mga ka-agree, no, sa ating vlog na pagtatanim ng kakao. Dito natin tatanim yan. Igigitna natin yan mga ka-agree sa nyog, no. Nyog, yan, dyan banda ilalagay natin yung kakao. Siguro medyo dikit-dikit lang yung kakao, basta malayo lang konti sa nyog, okay lang yon, no. Nakita nyo mga ka-agree, oh, yung nyog natin, 1 taon pa lang yan, pero grabe, no. Grabe yung paglago niya, no, kasing tangkad ko na, no. Yan. Darating yung panahon mga ka-agree, mamumunga na rin yan, no. Tiis-tiis lang tayo, kunting linis-linis lang. Siguro dito mga ka-agree, yung niyog na natanim ko dito nasa mga 150 na napuno, no, or mahigit pa. Kasi hanggang doon yan mga ka-agree, doon banda tinaniman natin yan ng niyog, no. Malay natin pagdating natin ng ilang taon, 40 years old tayo ngayon, 33, magbubunga to 7 years, 40 years old na tayo mga ka-agree, makaka-harvest na tayo ng niyog, no. Yan, ng kopra, no. Dito mga ka-agree, unang-una, dito natin ilalagay yung kakao. Siguro yun mga ka-agree ay 150 na puno yung itatanim natin, no, dito.
dito na area na to. Mas plano pa natin doon mga ka-agri, doon sa kabila pa, no? Sa kabila, no? Sa may sapa doon. Magtatanim pa tayo doon, plano ng kakao, no? Ang target natin dito mga ka-agri, mga 500 trees na kakao. Yan. Kasi plano namin dito mga ka-agri, ito nagpaalam ako ni Papa na pagdating ng panahon na medyo lalaki yung kakao, sabi ko ni Papa na ililipat namin tong saging doon sa kabilang area, no? Doon sa ginawa nating munggo, no? Ito ang dito talaga dito sa atin mga ka-agri, ang tawag ko dito pagtatanim ko ay intercrop, no? Ang plano ko dito mga ka-agri, ang pinaka main talaga dito na pinupukusan natin ay nyog talaga. Yun yung pinaka main na ano natin ito, nyog. Pangalawa yung kakao, no? Siguro sa mga ilalim nito ka-agri, plano natin para panatiling malinis at laging plano natin to tataniman ng kalabasa, no? Kasi intercrop ang plano natin dito. Habang may lumalaki yung kalabasa sa ilalim, mag-harvest tayo ng buwan-buwan habang hindi pa namumunga yung kakao at niyog, no? At may mga saging naman, no? Pero yung saging na yan, ano natin yan sa susunod, no? Ililipat natin yan. Ang matitira lang dito, niyog at kakao, no? Yan mga ka-agri, ang payapa ng dito, no? Lugar namin, no? Sarap ng simoy ng hangin. Yan mga ka-agri, may natanim ng langka, no? Yan mga langka, magandang klaseng langka yan, no? Kasi plano namin dito mga ka-agri ng asawa ko na darating yung panahon na medyo magkaedad kami, gusto namin na more prutas yung kakainin namin, no? Magtanim ako, meron kaming mga rambutan dyan, no? At maghanap ako ng iba pang mga prutas na pwedeng itanim dito sa paligid namin. Yan, mangga, yan, may mag-grab tayo ng mangga, no? Tayo lang gagawa mga ka-agri, lahat naman ng mabagay kayang pag-aralan, basta tutukan natin, no? Mag-aralin natin, no? May pwede naman nating aralin sa YouTube. Yan, laki ng ganda na ng langka natin. Ayan mga ka-agri, no? Yan. At mayroon din pala tayong pungka, no? Yung yellow na yung alam niyo yung pungka yung mabibili ng tagi 10 piso ata yung isa. Sana hindi pa tayo sure na bubunga dito sa lugar namin kasi wala pang nagtanim yan dito, pero yan itatry natin. Yan, pungkan. Try lang, malay natin bubunga, di ba? Yan, ito itatanim na natin to mga susunod na araw, or sa isang araw makatanim tayo ng 10 o 5, 20. Mauubos din natin yan paunti-unti, no? Yan. Hanggang dito lang mga ka-agri ang aking vlog. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung iba pa nating itatanim, no? Mga tanim. Yan, ito kakao. Maraming salamat sa inyo mga ka-agri. Hope subaybayan yung aking YouTube channel, Marlon Agri Vlog. Thank you mga ka-agri, and happy farming and God bless. Bye bye.